Hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's vlog, magluluto tayo ng kakaibang putahe. Ano nga ba ito? Ayan, panoorin mo ang video na ito para malaman mo. Mayroon ako ritong dalawang malalaking bangus. Ayan, huhugasan natin ito ng maayos. Tatanggalin natin ang kaliskis nito at ang mga laman nito. Alam ko naman mga mare na alam niyo na kung paano maglinis ng mga isda. So, ayan, hindi ko na to i-explain. And panoorin na lang ninyo mga mare. Itong dish pala na to mga mare is pwede nyong gawing alternative sa ating chicken tinola. Kung sawang-sawa na kayo sa chicken tinola o sa karne ng manok, pwede nyong gawin ito mga mare. Ayan, tatanggalin lang natin ang mga fins na ito. Ayan. Pati ang kanyang mga buntot, mga mare, ay tatanggalin natin. Make sure mga mare na bago tayo magluto ay siguraduhin natin na yung mga inihahanda natin mga pagkain ay malinis. Lalong-lalo na mga ingredients natin gagamitin. Ayan mga mare, pagtapos ka natin itong hugasan ay hihiwain naman natin siya. Nakadepende na po yan sa inyo mga mare kung ilang hiwa po ang inyong gagawin. Basta ako po ay ginawa ko pong 5 hiwa ang isang bangus. Ayan, kita nyo naman mga mare, malaki po yung mga bangus na nabili ko sa palengke kanina. Kaya ayan, ginawa ko siyang 5. Ayan, hiniwa ko pa po yung ulo. Ayan mga mare. Depende na po yan mga mare sa inyo kung ilang hiwa po yung gagawin ninyo. Pagkatapos nga yan mga mare ay hugasan natin ito. Hugasan natin yung mga laman-laman yan mga mare at atin na itong tatanggalin para sa ganon ay hindi magkaroon ng ibang lasa ang ating lulutuing ulam ngayon. Ayan, kasi kapag sinama po natin yan mga mare ay possible na mag-aano ng ibang lasa yung ating lulutuin. Dahil may sabaw po ito. Ayan. Ayan. Make sure mga mare hugasan ninyo ito ng maayos para sa ganun ay maging malinis ang ating lulutuing pagkain. Itong dish na to mga mare ay nagustuhan ng aking pamilya. Pati na rin yung ating mga batang alaga. Ayan. So, ayan mga mare, sa isang kaserola. Ayan. Naglagay ako dyan ng mantika para isutay natin ang ating luya, sibuyas at saka ang bawang. Ayan. Kung hindi nyo matatanong mga mare, ang ating lulutuin nga pala ngayong araw ay tinolang bangus. Yes po, hindi po kayo mali ng pagkakarinig. Ang ating lulutuin ay tinolang bangus. Pwede itong gawing alternative mga mare sa tinolang manok. Ayan. Isasutay lang ngayon natin mga mare ang ating luya na hiniwa-hiwa into strips. Pagpasensyahan nyo na po pala mga mare kung may mga maririnig kayong ingay sa aking paligid sapagkat vinoise over ko po itong video na to ng tanghaling tapat. Ayan, kaya may mga maingay po na tahol ng aso, mga sasakyan na dumadaan at kung ano-ano pa. Hintayin lamang po natin mga mare na lumabas ang aroma ng ating luya, tsaka po natin ilagay ang ating sibuyas. Kung paano lang naman po magluto ng tinola mga mare, ay ganun lang din naman po ang ating gagawin. Ayan, so inilagay ko na dyan mga mare yung ating sibuyas. Isusunod ko naman na po ang ating bawang. Ayan, hintayin lamang natin mga mare na magkaroon sila ng toasted na texture at lumabas ang kanilang aroma bago natin ilagay ang ating bangus. Ayan.
Halo-haloin lamang natin ito ng mabuti mga mare at consistent para sa ganun na hindi ito masunog. Ayan, sa puntong ito mga mare ay isa-isa na nating ilagay ang ating mga bangus na hiniwa kanina. Ayan. Ganyan lang po ang ating pagkakalagay mga mare. Isa-isa po natin silang ilalagay para sa ganun ay maging pantay po ang kanilang lasa at kulay habang ito ay niluluto natin. Ayan mga mare, maglalagay din po pala tayo dyan ng fish sauce. Ayan. 5 kutsaritang fish sauce po ang ating inilagay mga mare. Ito na po magsisilbing panlasa natin. Ayan, naglagay din po ako dyan ng ground black pepper mga mare at tansyahan na lang po yan. Saka natin ito tatakpan at hintayin natin na medyo maluto-luto ang ating mga isda. Ayan. So ngayon sa puntong ito mga mare, maglalagay naman tayo ng hot boiled water. Ayan. Pinakuluan ko na po ang tubig na to para sa ganun ay mas mabilis na pong maluto ang ating isda. Pagkatapos po niyan mga mare ay inilagay ko na rin po ang aking hiniwang papaya kanina. Ayan. Ngayon naman mga mare maglalagay tayo ng pampasarap. Ayan. Huwag natin kakalimutan ito mga mare. Ayan. Sa puntong ito mga mare ay medyo halo-haloin natin ang ating niluluto para sa ganun ay kumalat ang lasa nito. At kita nyo naman yan mga mare pagkalipas ng ilang minuto ito ay kumukulo na. Ayan, dahan-dahan lamang po sa hahalo mga mare dahil maaring magkalasog-lasog ang ating isda. Ayan, nilagay ko na rin po pala ang ating green chili or ang ating pwedeng sili. Ayan, 3 sili nga ba po pala ang aking inilagay mga mare. Kita nyo naman mga mare, kumukulo na nga po ito. And medyo malapit-lapit na po itong maluto. Pwede nyo ito gawin mga mare kapag kasawang-sawa na kayo sa tinola na chicken. Ayan, pwede nyo gawin ito mga mare. Magiging alternative siya. Kalasa rin naman po siya ng tinola. Yun nga lang po ay mas malinamnam po ang isda dahil bangus po ang ating ginamit. Ayan. Siyempre, titikman natin yung mga mare para malaman natin kung ano ang mga ilalagay pa natin na pampalasa, kung kulang pa ba ito o sakto na. Ayan, sa akin mga mare, nagdagdag ako dyan ng konting asin. Ayan, dahil nakukulangan pa po ako sa lasa nito at medyo matabang pa po sa akin. Kita nyo naman yan mga mare, kulong-kulo na po siya. At sa puntong ito, medyo luto na rin po siguro ang ating papaya. Ayan. Malambot na po ang ating isda mga mare. Ang hinihintay na lang po natin dyan ay ang ating papaya. Hinihintay na lang natin na maluto ito. Hindi po ito sinigang mga mare sapagkat ito po ay tinolang bangus. Ayan. Ngayon naman mga mare, lalagyan na natin ang ating dahon ng sili. Ayan, nabili ko lamang po ito sa palengke. Ayan, medyo madami-dami po ang ating inilagay na dahon ng sili dahil magbibigay din po yan ng linamnam at feelings na tinola talaga yung ating inuulam. Ayan.
mare, ito na po ang ating finished product. Ayan, enjoy and serve with your family with a hot rice mga mare. At napakasarap nito kapag mainit-init pa ang ating kanin. Ayan, dahil tapos na naman tayo sa ating cooking video. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Hanggang sa muli, paalam!